Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, "Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda." Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Ano ba ang dapat natin ginagawa sa mga taong patuloy na nagki-question sa ating ginagawa? Gaya po ng nabanggit ko na, may gawin ka o wala, may mga tao talagang may, yung bang tinatawag nating mema lang, may masabi lang. At talagang alam din naman natin kung saan nanggagaling o anong pinanggagalingan ng mga taong patuloy na kini-question ang iyong ginagawa. Pero sana malinaw sa atin na ang nagmo-motivate sa atin, kaya natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin ay dahil sa paglilingkod sa Diyos. Kasi kung hindi ito patungkol sa paglilingkod sa Diyos, baka nararapat lamang talaga na questionin tayo. Pero dito kasi sa ating ebanghelyo, sabi po, mayroong mga Pariseo na nakikipagtalo kay Jesus. Sa paanong paraan? Pinipilit nila si Jesus na magpakita ng marami pang palatandaan kasi hindi sila nakukumbinsi sa kahit anong ginagawa ni Jesus. Yung palatandaan na magsasabing, ayon sa kanilang mga nababasa, sa mga ipinahayag ng mga propeta, na lahat naman ay patungkol na kay Jesus, pero ayaw nilang tanggapin si Jesus. Kaya patuloy silang nakikipagtalo, hindi, magpakita ka pa ng iba pang mga himala. Pero hindi na nagpahulog sa bitag si Jesus. Ano ang ginawang reaksyon ni Jesus? Buntong hininga ng malalim. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag kang patola. Diba? Kaya rin tayo hindi matahimik kasi patol din naman tayo ng patol talaga. Sa comment nga lang, di ba? Pag may nag-comment sa post mo, papatulan mo din. Kaya nga kanina sinabi ko, ano bang motivation mo? Bakit ka ba nag-post? Para lahat like lang? Ay, hindi lahat likes. Mayroong dislikes. Minsan nga, pwede namang hindi na mag-comment, pero magko-comment pa yan, mema lang. Pero ikaw, ayan, patola ka. Makikipagtalo, makikipag-away, makikipagsagutan sa social media, at hindi pa yan matitigil, hahanap pa yan ng makakausap, mahahanap pa yan ng magiging kakampi. Yung bang pwede naman palang huwag mong patulan, at ang magandang reaksyon ay isang malalim na buntong hininga na para bang sayang ang oras ko sa iyo. Marami pa akong pwedeng gawin kaysa ang tutukan at bantayan ang mga sinasabi mo tungkol sa akin. Hindi ko ikakayaman di ba? Parang ganun ba, Hindi ko ikakayaman ang mga sinasabi mo, hindi ko ikatatagumpay ang mga sinasabi mo, at wala akong mararating kung mananatili ako sa iyo na papatulan ko ang lahat ng
gusto mong gawin. Kaya matapos ang buntong hininga ni Jesus, umalis siya, pumunta sa ibang ibayo. Kasi nga, sayang ang oras. Kung makikipagtalo rin lang, ito, no? Wag na wag kang makikipagtalo kung alam mo ang taong yan, sarado ang isipan. Wala kayong kahihinatnan yan. Kasi po pwedeng pinanggagalingan ng taong yan ay inggit. Kaya nga, di ba, sa unang pagbasa, bakit umabot sa pagpatay? Pinatay ni Cain si Abel dahil lamang nainggit siya na mas kinalugdan ng Diyos ang kanyang handog, no, ang handog ni Abel kaysa sa kanyang handog, no, ni Cain. Kaya ang sabi, bakit ka nagagalit at inggit na inggit? Di ba po pwedeng ganun, na pwede natin unawain mo na lang. Siguro kaya siya dakdak ng dakdak, kaya hindi siya mapakali kasi naiinggit siya. Kaya ang taong naiinggit, huwag mong patulan. Gawin mo, tuloy mo yung programa mo, gawin mo kung ano yung project mo, gawin mo kung ano yung mission mo. Kasi kung papatulan mo yung taong naiinggit sa'yo, ay wala ka rin magagawa talaga. Ulitin natin, no? Ano ang magandang reaksyon sa mga taong naiinggit sa ginagawa mo? Isang malalim na buntong hininga. Amen?